Mataas ang creatinine mo? 7 paraan para mapababa ito. Alam mo ba na ang mataas na creatinine ay senyales na nahihirapan na ang iyong kidney? At ang mas delikado, kadalasan, wala itong malinaw na sintomas sa umpisa. Tahimik lang ang kidney, parang manggagawang hindi nagrereklamo, hanggang sa biglang bumigay. Kaya maraming tao ang nagugulat na lang kapag huli na. Pero heto ang magandang balita. May mga simpleng paraan na pwedeng makatulong para mapababa ito. Natural at abot kamay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 paraan para tulungan ang kidney na bumaba ang creatinine. At aalamin natin kung alin sa mga ito ang madalas mong nagagawa o baka naman palagi mong nalilimutan. Mga kapamilya, tandaan, ang tamang kaalaman ay parang susi. Kapag hawak mo ang susi, kaya mong buksan ang pinto ng mas mahabang buhay, kaya huwag kang bibitaw. Simulan na natin ang ating listahan ng kidney lifesavers. Bago tayo pumunta sa mga paraan, ano nga ba ang creatinine? Ang creatinine ay isang waste product na mula sa ating muscles. Normal lang ito, kasi bawat galaw ng katawan ay may kaunting basura na nililikha. Pero, dapat itong nililinis at inilalabas ng ating kidney. Kapag mataas ang creatinine sa dugo, senyales ito na nahihirapan na ang kidney sa trabaho. Parang salaan na puno ng dumi, kahit anong pilit, hindi na makadaan ang tubig ng maayos. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang kidney ay parang washing machine ng katawan. Kung konti lang ang dumi, kaya pa nitong linisin. Pero kung sobrang dami na at hindi na madrain ang tubig, magbabara at masisira ang makina. Ganyan din ang kidney kapag hindi na nito kayang alisin ang creatinine. At dito nagsisimula ang problema. Kapag hindi na agapan, pwedeng mauwi sa chronic kidney disease o dialysis. Kaya mahalagang maintindihan natin kung ano ang creatinine para alam natin kung paano ito babantayan at bababaan. Ngayon na malinaw na kung bakit delikado ang mataas na creatinine, simulan na natin ang 7 natural na paraan para tulungan ang kidney na gumaan ang trabaho at bumaba ang creatinine. At ngayon ang tanong, ano ang pwede mong gawin? Paraan bilang 7. Uminom ng sapat na tubig. Simple pero madalas nakakalimutan. Tubig. Kapag kulang ka sa tubig, mas nahihirapan ang kidney na i-filter ang waste. Ang resulta? Tumataas ang creatinine. Isipin niyo po, Nay at Tay. Ang kidney ay parang washing machine ng katawan. Kung kulang ang tubig, paano makakadaloy ang dumi palabas? Para kang naglalaba na walang tubig, imbes na malinis, lalo lang kumakapit ang dumi. Ganyan din ang kidney kapag dehydrated ang katawan. Pero tandaan, hindi ibig sabihin na iinom ka ng sobra-sobra. Ang sobrang tubig ay pwede ring magdulot ng pamamaga o edema, lalo na kung mahina na ang kidney. Ang sikreto ay tamang hydration. Paano malalaman kung sapat ang tubig mo? Una, tingnan ang kulay ng ihi. Kung masyadong madilaw o parang tsaa, kulang ka sa tubig. Kung malinaw or light yellow, ibig sabihin hydrated ka. Pangalawa, pakinggan ang katawan. Kapag madalas kang nauuhaw, senyales na kailangan mo pang uminom. Sa pang-araw-araw, siguraduhin na hydrated ang katawan. Hindi kailangang mineral water na mahal. Kahit simpleng malinis na tubig lang, malaking tulong na. Pwede ring dagdagan ng kaunting piga ng lemon para mas masarap at may citrate na tumutulong laban sa kidney stones. Mga kapamilya, tandaan, ang tubig ay parang gasolina ng kidney. Kapag sapat ang gasolina, tuloy-tuloy ang trabaho ng makina. Kapag kulang, titirik at masisira. Kaya huwag niyo pong ipagpalit ang tubig sa soft drinks o iced tea. Ang simpleng baso ng tubig ay pwedeng maging pinakamalaking regalo na maibibigay niyo sa inyong bato. Kung ikaw o ang mahal mo sa buhay ay dumaranas ng problema sa bato, mag-comment ng isa. Idagdag mo na rin ang inyong lugar. Kaya simula ngayon,
Gawing habit ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Isang maliit na hakbang pero malaking ginhawa para sa inyong kidney. Paraan bilang 6, iwasan ang sobrang protein. Hindi lahat ng protein ay masama. Kailangan ito ng ating katawan para sa muscles at energy. Pero kapag sobra, nagiging dagdag trabaho ito sa kidney. Lalo na kung galing sa red meat gaya ng baka at baboy, processed meat gaya ng hotdog, tocino, corned beef, at mga high-protein diets na uso ngayon. Kapag sobra ang intake ng protein, mas maraming creatinine ang nabubuo sa ating katawan. Tandaan, ang creatinine ay galing mismo sa breakdown ng muscles at protein, at ito ay isang natural na proseso. Ngunit maaari itong maging problema kung ito ay labis. Kaya kung araw-araw ay puro karne at high-protein shakes ang ating kinakain, para kang nagdadagdag ng basura na kailangang salain ng kidney, na hindi ginawa upang tumanggap ng sobrang daming protein ng sabay-sabay. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang kidney ay parang maliit na planta ng tubig na dinisenyo para kumuha ng dumi at labis na toxins mula sa dugo. Kung konti lang ang dumi, kaya pa nitong linisin ng maayos. Pero kung binumbahan ng sobrang protein, para itong planta na binuhusan ng putik, mapipilitan itong magtrabaho ng doble para lamang masala ang mga ito. At sa huli, mapapagod din ito at maaaring bumigay. Ang labis na strain na dulot ng mataas na protein intake ay pwedeng humantong sa iba't ibang karamdaman, kaya mahalagang i-monitor ang ating diet upang mapanatili ang kalusugan ng ating mga kidney. Hindi ibig sabihin na bawal na ang karne. Ang sikreto ay moderasyon. Mas piliin ang lean meat gaya ng manok o isda. Isama ang gulay at prutas para hindi puro protein ang pasok. At kung mahilig sa high-protein diet, siguraduhin na may gabay ng doktor, lalo na kung mataas na ang creatinine. Mga kapamilya, tandaan, ang protein ay parang gasolina. Kung sapat lang, tumatakbo ng maayos ang makina. Pero kung sobra, pwede itong mag-overheat at masira. Kaya piliin natin ang tamang dami, hindi sobra, hindi kulang. Sa ganitong paraan, hindi lang muscles ang malakas, pati kidney ay may pahinga at proteksyon. Paraan bilang 5, bawasan ang processed foods. Mga kapamilya, isa sa mga pinakamalaking traidor sa ating kidney ay ang processed foods. Bakit? Dahil ang mga ito ay punong-puno ng sodium, nagpapataas ng presyon at nagpapabigat sa trabaho ng kidney. Preservatives, mga kemikal na parang dagdag na lason na kailangang salain. Ang unhealthy fats ay nagdudulot ng pamamaga at dagdag stress sa katawan. Kapag palaging processed foods ang kinakain, mas nahihirapan ang kidney na mag-filter. At sa katagalan, tumataas ang creatinine levels. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang kidney ay parang maliit na salaan. Kung sariwang gulay at prutas ang dumadaan, madali itong linisin. Pero kung puro dilata, hotdog, instant noodles at fast food, para kayong nagbubuhos ng mantyuka at asin sa salaan. Ano ang mangyayari? Mababara, masisira, at mapipilitang magtrabaho ng dobleng ang kidney. Hindi ibig sabihin na bawal ang processed foods. Pero tandaan, limitahan. Kung dati ay araw-araw ang dilata, gawing paminsan-minsan lang. Palitan ng sariwang isda, manok, gulay at prutas. At kung bibili ng processed food, basahin ang label, hanapin ang low sodium o mas natural na ingredients. Mga kapamilya, tandaan, ang pagkain ay parang gasolina ng katawan. Kung malinis ang gasolina, tatakbo ng maayos ang makina. Pero kung puro maruming gasolina, mabilis itong masisira. Kaya piliin natin ang pagkain na tunay na kakampi ng kidney, hindi traidor. Sa ganitong paraan, hindi lang creatinine ang bababa, mas magiging magaan din ang pakiramdam at mas tatagal ang ating bato hanggang sa pagtanda. Paraan bilang 4, maging aktibo, mga kapamilya.
Isa sa pinakamahalagang paraan para tulungan ang kidney ay ang pagiging aktibo. Ang regular na ehersisyo ay nakakatulong sa blood circulation, mas maayos ang daloy ng dugo, mas magaan ang trabaho ng kidney, at higit pang benepisyo sa cardiovascular health. Sa pamamagitan ng ehersisyo, napapalakas ang puso at mga ugat na nagre-resulta sa mas magandang oxygenation ng mga katawan. Overall health, mas kontrolado ang timbang, presyon at blood sugar na nagbibigay ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes at hypertension. Ang mga taong regular na nag-ehersisyo ay kadalasang mas masigla at may mas mataas na antas ng kakayahan sa stress. Pero tandaan, huwag sobra. Ang sobrang intense na exercise ay pwedeng pansamantalang magpataas ng creatinine. Bakit? Dahil kapag sobra ang pagod ng muscles, mas maraming waste product ang nilalabas. At isa na doon ang creatinine. Kaya mahalaga ang tamang balanse ng ehersisyo at pahinga upang mapanatili ang kalusugan ng katawan. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang katawan ay parang kotse. Kung hindi ginagamit, kinakalawang at humihina ang makina. Pero kung ginagamit ng tama, tumatakbo ng maayos. Kung sobra naman ang pagpiga sa gas, pwedeng masunog ang makina. Ganyan din ang katawan, balance ang susi. Ano ang pwedeng gawin? Walking, kahit 20 hanggang 30 minutos araw-araw, malaking tulong na. Stretching o light yoga para gumaan ang pakiramdam at gumanda ang sirkulasyon. Low-impact exercises gaya ng stationary bike o simpleng sayaw sa bahay. Hindi kailangan ng gym membership o mabibigat na weights. Ang mahalaga ay consistent movement. Kahit simpleng paglalakad sa palengke, pagwawalis o pag-aalaga ng halaman ay pwede nang maging ehersisyo. Mga kapamilya, tandaan, ang kidney ay parang tahimik na manggagawa. Kapag ang katawan ay aktibo, mas maayos ang daloy ng dugo at mas magaan ang trabaho ng kidney. Pero kapag laging nakaupo at walang galaw, para itong trabahador na binibigyan ng tambak na trabaho ng walang tulong. Kaya simula ngayon, gawing habit ang regular na ehersisyo. Hindi sobra, hindi kulang. Isang simpleng hakbang na pwedeng magbigay ng dagdag na taon ng lakas at sigla para sa inyong bato. Paraan bilang 3, iwasan ang sobrang gamot. Mga kapamilya, alam niyo ba na may ilang gamot na pwedeng makaapekto sa kidney? Halimbawa, pain relievers gaya ng NSAIDs, ibuprofen, naproxen. Ilang antibiotics na kapag sobra o mali ang gamit, pwedeng magdulot ng stress sa kidney. Hindi ibig sabihin na bawal ang gamot. Siyempre, may mga pagkakataon na kailangan talaga. Pero ang problema ay kapag self-medication o mali ang dosage. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang kidney ay parang maliit na filter. Kung tama ang dami ng gamot, kaya nitong salain. Pero kung sobra-sobra, para itong salaan na binuhusan ng mantika at kemikal, mababara at masisira. Kaya ang payo ko, iwasan ang self-medication. Huwag basta-basta inom ng pain reliever sa bawat kirot. Sundin ang tamang dosage. Kung sinabi ng doktor na 3 araw lang, huwag gawing 3 linggo. Magpa-check up, lalo na kung mataas na ang creatinine, para matiyak na ligtas ang gamot na iniinom. Tandaan, ang gamot ay parang kutsilyo. Kung gagamitin ng tama, nakakatulong. Pero kung mali ang paggamit, pwedeng makasugat. Mga kapamilya, huwag nating gawing dagdag pasanin ang gamot sa ating kidney. Piliin ang tamang paggamit at hayaan nating ang kidney ay magtrabaho nang hindi binabaha ng kemikal. Sa ganitong paraan, hindi lang creatinine ang mapapababa, mas magiging ligtas din ang buong katawan. Paraan bilang 2, kontrolin ang blood pressure at sugar, mga kapamilya. 2 malalaking kalaban ng kidney, high blood at diabetes. Kapag hindi kontrolado ang presyon at asukal sa dugo, unti-unting nasisira ang kidney. At kapag naapektuhan ang kidney,
tumataas ang creatinine. Isipin niyo po, Nay at Tay, ang kidney ay parang maliit na salaan na gawa sa pinong ugat. Kung palaging mataas ang presyon, para itong gripo na binubuhusan ng sobrang lakas ng tubig, napupunit ang salaan. Kung palaging mataas ang sugar, para namang nilalagyan ng malagkit na syrup ang filter, dumikit ang dumi, bumabara, at hindi na makadaan ang malinis na dugo. Kaya kung gusto nating bumaba ang creatinine, kailangan nating bantayan ang dalawang ito. Para sa blood pressure, bawasan ang alat, iwasan ang processed foods, at siguraduhin na aktibo ang katawan. Para sa blood sugar, kontrolin ang kanin at matatamis, piliin ang whole grains at gulay, at huwag kalimutan ang regular na check-up. Hindi ibig sabihin na bawal na ang lahat ng masarap. Ang sikreto ay balanse. Kung dati ay 3 kutsara ng asukal sa kape, gawing 1 na lang. Kung dati ay araw-araw ang soft drinks, gawing paminsan-minsan lang. Ang bawat maliit na pagbabago ay parang dagdag na proteksyon sa inyong kidney. Mga kapamilya, tandaan, ang high blood at diabetes ay parang dalawang magnanakaw. Tahimik silang pumapasok, unti-unting ninanakawan ang lakas ng inyong kidney, hanggang sa bigla na lang kayong magugulat na mataas na ang creatinine. Pero kung bantayan natin sila, hindi sila makakapasok. Kaya simula ngayon, gawing habit ang regular na pag-check ng presyon at blood sugar. Isang simpleng hakbang na pwedeng magbigay ng dagdag na taon ng sigla at lakas para sa inyong bato. Paraan bilang isa, magpa-check up regularly. Mga kapamilya, ito ang pinakamahalaga sa lahat, regular na pagsusuri. Bakit? Dahil kahit wala kang nararamdaman, maaaring may nangyayari na sa loob ng katawan. Ang kidney ay tahimik na manggagawa. Hindi ito nagrereklamo hanggat hindi pa malubha ang sira. Kaya kung hihintayin pa natin ang sintomas, baka huli na. Ang simpleng blood test at urinalysis ay pwedeng magbigay ng maagang babala. Isipin niyo po, Nay at Tay, para itong CCTV camera sa loob ng katawan. Kahit hindi niyo nakikita ang problema, nakikita ng test kung may kakaiba na. Kapag mataas ang creatinine, ibig sabihin, nahihirapan na ang kidney. Kapag may protina sa ihi, senyales na may taagas na sa filter ng bato. Kapag abnormal ang blood pressure o sugar, makikita agad at maagapan bago tuluyang masira ang kidney. Hindi kailangan ng mamahaling check-up. Kahit basic laboratory tests lang, malaking tulong na. At kung regular ang monitoring, mas madaling mag-adjust ng diet, lifestyle, at gamot bago pa lumala ang kondisyon. Mga kapamilya, tandaan, ang check-up ay parang regular na maintenance ng kotse. Kung palaging chine-check ang makina, hindi ito biglang titirik sa gitna ng daan. Pero kung pabayaan, baka isang araw ay hindi na umandar. Ganyan din ang katawan. Kung palaging minomonitor, mas mahaba ang takbo ng ating buhay. Kaya huwag nating ipagpaliban. Magpa-check up regularly. Isang simpleng hakbang na pwedeng magligtas sa inyo mula sa dialysis at magbigay ng dagdag na taon ng sigla at lakas. Sa ganitong paraan, hindi lang natin binabantayan ang creatinine. Binibigyan din natin ng respeto at proteksyon ang ating kidney, ang tahimik na manggagawa ng ating katawan. Mga kapamilya, ang mataas na creatinine ay hindi dapat balewalain. Hindi ito simpleng number lang sa laboratory result. Isa itong babala na may nangyayari na sa loob ng katawan. Pero heto ang magandang balita. May magagawa ka. Hindi ka helpless. Sa pamamagitan ng tamang pagkain, piliin ang gulay at prutas na ligtas sa kidney, bawasan ang alat at processed foods. Tamang hydration, sapat na tubig araw-araw, hindi sobra, hindi kulang. Tamang lifestyle, regular na ehersisyo, control sa blood pressure at sugar, at iwas sa self-medication. Isipin niyo po, Nay at Tay. Ang creatinine ay parang warning light sa dashboard ng kotse. Kapag umilaw, hindi ibig sabihin na siyara na agad ang makina. Ibig sabihin,
kailangan ng maintenance. Kung aagapan, pwede pang tumakbo ng maayos ang kotse. Ganyan din ang katawan. Kung kikilos tayo ngayon, pwede pang bumaba ang creatinine at gumaan ang trabaho ng kidney. Mga kapamilya, tandaan, ang bawat tamang hakbang ay parang dagdag na taon ng sigla. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago. Kahit maliit na adjustment sa pagkain, tubig at lifestyle, malaking pasasalamat na iyon para sa inyong bato. Kaya huwag balewalain ang babala. Gawin natin itong gintong pagkakataon para alagaan ang ating kidney bago pa huli ang lahat. Kung may natutunan ka sa video na ito, i-share mo ito sa pamilya mo. Dahil maraming tao ang hindi alam ang tungkol sa creatinine, baka ito na ang babala na makapagliligtas sa kanila mula sa dialysis. At para mas maging interactive tayo, mag-comment ka sa ibaba. Check kung seryoso kang magpapa-check up at aalagaan ang kidney mo o tubig kung sisimulan mong uminom ng sapat na tubig araw-araw. Mga kapamilya, tandaan, ang simpleng comment ay parang panata. Kapag isinulat mo, mas tumatatak sa isip at mas nagiging commitment sa sarili. At kung gusto mo ng mas maraming health tips na malinaw, practical at parang kapamilya lang ang kausap, mag-subscribe ka sa channel na ito at i-click ang bell icon para lagi kang updated sa ating mga babala ng doktor. Ako po si Doc Jose Cruz at ito ang Gintong Kalusugan, kaalaman, kalinga at kalusugan para sa lahat. Ingat po kayo lagi, Nay at Tay, hanggang sa susunod na episode ng ating paglalakbay tungo sa mas mahabang buhay. Paalam.